What up mga solid subscribers? Okay guys, so meron tayong mga papanoorin ngayon, no? So ang tagal ko rin din na nakapag-upload ng video. Sobrang tagal na po talaga, sin parang 1 week din po talaga, no? Hindi ako sanay ng ganun katagal, no? May nisikaso lang tayo guys, as in talagang ngayong December kasi baka sabihin nyo, yabang ko eh. Hindi guys, nagtuturo-turo kasi tayo ng sayo. Tapos at the same time, marami na nag-i-invite na mag-judge, ganun. Actually, kanina lang, kukuha pa din itong video na to. Kanina lang, meron akong pinag-judge. Shoutout po sa company na, pinag-judge, or nag-judge kami. In-invite ako na mag-judge. Kasama po yung aking mga fellow street crew members, no? Si Arts Albiola, si Robin Uno, no? And then, yun, marami mga invitation guys. Meron pa nga po yung mga nagpapaturo ng sayaw. And then yung mga ganyan talaga. Pag ganyan talaga guys, sobrang dami talagang like yung sayaw, sobrang buhay na buhay yung aking kalam na. Ang dami po talaga, no? So, ay guys, papanoorin po natin na itong video po ito ni ito. Yan, syempre, Miss O na. Let's go na. Shoutout po kay Miss O, no? So, ito, meron tayong nakitang video, guys, no? And medyo parang nag-wonder ako, no? Ano kaya to, no? Dahil sa pagkamis daw ng 18, naglabas ng Henaing, no? Dahil daw sa pagkamis ng 18 sa SB19, naglabas daw ng Henaing, no? So, ano kaya ito, no? So, without further ado, let us all watch this. Okay? Dahil sa pagkamis 18, naglabas ng hinanaing. Ilang araw ding hindi nagparamdam ang SB19 kaya ang 18 ay nagbanding sa ex at eto nga naglabas ng hinanaing. An 18 posted, "What if we listen and we don't judge SB19 and 18 edition?" These garnered 2.9 million views with so many fans posting their opinions and suggestions. But first of all, kaya naman pala natin ang ganitong kalaking engagement. Bakit hindi natin ipakita sa mga official posts ng SB19 maging ng kanilang mga ninang? Tama. Anyway, one topic that caught my eye is about PR and marketing, which we really need as we are about to enter the simula at wakas era. I know that 1Z is a startup company, but one main department they should improve on is marketing. They need to hire professional strategists to get more casuals aware of SB19's existence. Also, out of the box thinkers please. Marketing should have the biggest budget for startups. Agree. Sobrang agree po ako dyan, guys, no? Excuse me. Itong disadvantage pag marami ang ginagawa, as in talagang makakuha ka ng mga yung katawan, no, maabuso talaga. Ben, sinok tuloy ako, very very sorry. Wait lang guys, inom lang ako, bad trip naman. Okay, game no. So, agree ako dyan guys, no. Sa hindi ko naman sinasabi na hindi enough na 18 lang po talaga sila parang pumaloob, no. Pero syempre kasi mas maganda guys, like merong mga casuals po talaga, no. Kasi isipin niyo guys, no, pag halimbawa may mga casuals na nanood sa SB19, like alam mo yun, yung feeling na kahit hindi sila pumasok sa fandom na 18 talaga, no, kilala nila ang SB19. Kasi aminin man guys, o sa hindi guys, no, I think iba sa inyo, agree dito, and I think yung iba rin is talagang hindi mag-agree sa sabihin ko, no. Talagang marami po talagang mga tao pa po, no, na hindi pa po aware po sa SB19 po talaga. As, I'm talking about sa mga tao na talagang hindi mahilig makinig ng music, ng mga ganun, no. Like yung mga lifestyle nila is talagang, alam mo yun, away sila sa music, mga ganyan, no. Pero kasi alam mo yun, I think napapakinggan na ng SB19 pero hindi sila nagiging to the point na ay, SB19 yan, no, yung mga gano. So that's just my own opinion guys, ha. Pero I know talaga may ganun talaga moment, no. Pero syempre pag nakapasok ka sa fandom ng 18 talaga is talaga may ibig sabihin kailan mo na po talaga ang SB19, no. Ang ibig sabihin lang po dito sa pinaka-thought na to guys is mas maganda sana kung yun nga, no, mapalawak po talaga yung marketing strategy nila, no, like paano ba makikilalang SB19 syempre all over the world, no, na hindi na kailangan dumating sa point na yung dun lang po sila sa hindi maganda yung dun lang po, pangit yung term na yun. Kumbaga yung 18 lagi ang nanonood sa kanila, no. Although guys, correct me if I'm wrong guys, correct me if I'm wrong, no. Pero syempre 'di ba, 18 sobrang dami po talaga niyan, as in ibang level po talaga ang 18, napakarami, no. Pero syempre mas masaya pa rin po kung mas lalawak pa rin po ang 18 community, no. Like marami pa tayong casuals na mahagilap to talaga, as in, no. Kasi iba pa rin guys yung impact pag gano'n, no. Mas lalaki po talaga, no. Kasi mas lalong magmamarka po ang SB19 for me, kung makikilala po talaga sila
like nung mga casual fans lang po talaga or mga casual listeners, no? 'Di ba? May mga ganung klaseng moment, no? 'Di ba? Ito, isipin nyo. Kahit ako, ano ba, unang pumasok sa utak ko, guys, yung Aegis, no? Ito pala, syempre, rest in peace po sa isang vocalist ng Aegis, no? Bigla ko lang naalala, no? So, ayun. Tulad yan, guys, hindi ako fan ng Aegis, no? Hindi ako fan ng Aegis. Pero alam ko yung kanta nila na yung Halik, at saka yun, di ba, may isa pa silang kanta, no? Mga birit-birit, no? Yun, di ba? Sana may ganun din moment, no? Like, napakinggan ko yung kantang yun. Ay, kanta ng Aegis yan, no? Di ba? Okay, mas okay kasi yun para sa akin, no? Di ba? Kunyari, la chara chara, and then yung casual fan, ay, SB19 yan, di ba? May mga gano'n. Like, kahit hindi ka to the point na super duper fan, tulad natin, no? Kahit hindi ka super duper fan ng SB19, no? Alam mo na SB19 yung kumanta ng talaga as in, no? Sana dumating sa point na ganun nga. Agree ako dito, sobrang agree ako dito, no? Sana mas lumawak pa po lalo, no? Kasi kailangan mahanap natin kung paano ba mas lalo pang makikilala ang SB19, no? So, ulitin ko ulit, don't get me wrong, sobrang kilala mo na po talaga ang SB19, pero mas okay pa rin, guys, like, mas makilala po talaga sila, no? 1Z needs to bring in professionals across all departments instead of relying on friends or nepo hires. Even a glance at their segment shows cracks in their foundation. If world domination is the goal, they need a team that knows how to build an empire, not just vibe in one. Okay. Okay. Actually, guys, ako naman, no? Pag halimbawa okay, guys, hindi ko sure kung itong sasabihin ko is sobrang eksakto dito, no? Pag ako po ay mag-hire po or kukuha ng mga tao na pagkakatiwalaan sa kumpanya, sa aking business or what, syempre mas okay na doon ka sa kilala mo, no? So, hindi ko masisi kung bakit ang mga kinuha nila is talagang mga very close related nila na tao, no? Di ba? Like kaibigan, like best friend or kapamilya mismo, no? Sa family nila, no? Yun, di ba? Pero, syempre, nai-gets ko yung point, no? Mas okay din na kumuha tayo ng mga professionals. Kasi ang kaso, ang mahirap po, pag kumuha tayo ng mga professionals talaga sa ganyan larangan, no? Ang tendency niyan is, hindi mo kilala ng sobra yung tao, no? 'Di ba? Like kunyari, paano pag ginawa mo tong gantong klaseng strategy, no? So paano pag hindi pala ito forte? Paano pag hindi pala ito gusto ng isa mga member ng ating mahalima? So, 'di ba? Parang ang pangit no, 'di ba? Isipin niyo 'yun, 'di ba? Mas okay pa rin na yung meron pa rin taong nakapaloob dun sa kumpanya or sa organization na kilala po talaga ang ating mahalima, no? 'Di ba? Mas okay 'yun. Kasi ganito isipin niyo, no? Ato, 'di ba? Mahilig akong mag-reaction video sa paano ko kunyari lang nasa isang kumpanya ko and then nag-hire ako ng isang tawag dito. Yan, yung marketing strategist ba kung tawagin, no, na professionals para i-boost po yung aking subscriber count, para i-boost po yung aking, yan, makilala lalo ng mga tao, no. Na, paano pag halimbawa pinagawa niya ako, Point of Heads, para mas mag-boost yan, kailangan mag-ano ka, like yung di ba may mga nag-trending yung poverty porn kung tawagan, no, like i-videohan mo tapos mag-aano ka sa maraming sa mga tao na tutulong ka, videohan mo, di ba, no? Di ba yung gano'n, no? Pero guys, alam mo, dumating din ako sa point na gano'n, pero hindi ko na siya, parang hindi ko ma-imagine to the point na gagawin ko yun. Kasi, hindi ko kaya, no? Sa, ano ba yan? Paano ko ba sabihin to? Ako guys, kami na, ayoko sabihin guys, pero sabihin ko na sa inyo, no? Ako tumutulong kami na aking girlfriend, no? Like, pag may nakita kami, like, usually nga, no, every Christmas talagang, namin, like, habit na namin talaga na talagang sa mga street children or ang pangit ng term basta sa mga street children, like nagbibigay kami ng pagkain, hindi na kailangan videohan, no? Like nung meron pa nga isang recently, tuwan-tuwa yung family kasi nagbigay kami ng papag, yung yan naman yung higaan. Magkano lang naman siya, no? Pero kasi tuwing dumadaan kami dun sa lugar na yun, lagi namin sila nakikita doon. And ginawa namin is, bumili kami. Nung Christmas, bumili talaga kami. And then, tuwan-tuwa sila, nagpa-thank you sila sa amin, no? And then, yung may higaan na po sila, no? So, ganun, mga simple gifts lang na gano'n. Hindi mo na kailangan videohan. Kumbaga, sobrang, po talaga, sobrang, grabe na yung reward pag nakita mo sila nakangiti and nag-thank you sa inyo. Sobrang sarap sa feeling na. And balik tayo sa topic, di ba? Yan. Hindi ko forte yun. Hindi ko forte yun. No? Like, di ba? Okay, sige, gagawin ko yun. Pero paano, alam mo, hindi ko feel, no? O kaya, baka sabihin ng marketing strategist na, okay, Point of Heads, ganito gawin mo, no? Maglakad ka sa EDSA
ng naka sando tapos brief. 'Di ba? At least tama nga naman, makakuha yung attention mo. Like magka-trending ka, mabalita ka pero syempre hindi yun yung way na gusto ko although na pwede kailangan ganun pero hindi yun yung way na gusto ko Kumbaga gusto ko yung kahit papaano is andun ako sa linya ko, oo sige, I think mag-grow ako ng sobra doon pag ginawa ko yun pero hindi yun yung gusto kong gawin Parang may mga ganong klaseng moment 'di ba? So at the same time ganun din po yung sa Mahalima 'di ba? I think na-gets niyo yung point ko Marketing and PR talaga need matinding improvement. Hmm. Hire a pro. Walang mangyayari sa magandang output kung hindi naman makikita. Hindi lagi pwede iasa sa instant virality. Tama. Consistent posting, regular na mag-post ng mga interesting content para ma-maintain ang engagement. Variety of content, utilize different platforms, influencing culture, feature fun content on social media channels. Tama. 'Di ba ang sarap din sa feeling kahit ako guys pag halimbawang fan ako, kunyari, syempre, point of views Ako guys, ito maniwala kayo sa hindi. Hindi, naalala niyo meron tayong video na vlog na nakita natin dun sa vlog na pinapanood ni Ken yung video ko, point of views di ba? Sobrang saya ko nun talaga guys, as in sobrang saya ko, nakita ko pinapanood ako ni Ken. Ang sarap sa feeling na pinapanood niya ang isang small YouTuber tulad ko, di ba? Nakakatuwa lang po talaga nakita na pinapanood niya. So, ganun din, at the same time, pag nakita natin pinapanood po or na-feature ang isang fan sa SB19, sa page ng SB19, sobrang saya po Parang masasaya pa lalo makipag-engage like, ay, may active ako pa. Mamaya, ako naman yung ma-post sa susunod, di ba? May mga ganang klase moment. Channels. Kulang ng promotion ang songs talaga nila. They should engage more lalo na sa TikTok. Ang bilis kasi ng engagement doon. Also, sana mas galingan pa ng marketing nila para makahila naman tayo ng more casuals and more collaborations. Exactly. May For point me, naman. goods din yung more collaborations talaga sin. And dahil kung gusto natin ng engranding comeback, I hope their PR and marketing will also step up. Okay, tama. Ang dami rin. Napakagaling talaga ng 18 sa mga ganyan. Nakakatulong sila at the same time. Although syempre alam natin na hindi lahat dun ay posible, pero alam mo yun, para magkaroon sila ng idea din na pwede palang mangyari mga ganong klaseng bagay. Basta makinig lang tayo, tayo lalo, dumaan tayo sa brainstorming, di ba? So, ayun lang guys. Thank you so much sa panonood na video. I hope guys na kahit paano may nasabi tayong mga tips and ideas and my opinions na share ko sa inyo, And ayun lang, maraming salamat. So, this is Point of View. Signing out. Peace. God's G.